Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jerome. Taong 1957. Las Navas, Samar. Ilang taon pa lang matapos ikasal, napapansin ni Jerome na may nangyayari sa asawa lalo na sa gabi. Sa katunayan, ikinasal lamang ng naayon sa kagustuhan ng mga magulang. Walang pagmamahal na nararamdaman para sa isa't isa. Nasanay sa sitwasyon na walang pakialam, subalit nakakabahala ang kaganapan sa kabilang kwarto. Ilang beses napansin ni Jerome na parabang nakikipagtalik ang asawa. Ang problema hindi matukoy kung sino. Wala naman itong kasama sa kwarto dahil magkahiwalay sila ng silid. Ang maririnig lamang ay pag-ungol. Kusang aangat ang damit. Ilalantad ang katawan. Kikilabutan sa tuwing masasaksiyan na umabot sa puntong maninigas sa kinakatayuan. Walang oras para gisingin ang asawa. Sa araw, normal naman ang kilos na parabang hindi nasangkot sa anumang kababalagan. Gabriela, huwag mo mamasamay ng tanong ko ha. Wala ka bang napansin kakaiba sa'yo kagabi? Wala naman. May napansin ka ba? Ano yun? Napabuntong hininga si Jerome sa pagbabalik ng tanong. Palaging ganito ang daloy ng usapan kapag pumapatungkol sa kababalagan. Hindi magawang ituon ang pansin sa trabaho dahil okupado ang isipan sa kaganapan. Ilang sandali pa lumapit ang katrabaho. May dala itong diaryo kung saan una sa balita ang tungkol sa kaso ng mga sinasapian. Binasa ito ni Jerome. Hindi inasahan na may iilang bagay na may tutulad sa nangyayari sa asawa. Ang lala ano? Dumarami ang kaso ng sapi ng demonyo. Iba't ibang sitwasyon. Alam mo ba kung ano yung pinakamalala sa lahat? Yung incubus at succubus. Naku, akala mo nananaginip ka lang. Yung pala totoong nangyayari sa buhay mo. Dati kong kaklase nakaranas ng ganyan eh. Ayun, namatay. Wika ni Paulo. Ano? Incubus at succubus. Ano ba ang mga yan kung ano sinasabi mo eh? Incubus kapag lalaking demonyo na papasok sa panaginip ng babae. Akitin tapos makikipagtalik. Kapag succubus naman, babaeng demonyo. May mga kaso nga na hindi na nagigising yung biktima eh. Rektang patay kaagad. Natahimik si Jerome. Sumagi sa isipan ang kaganapan sa asawa. Nag-usisa tungkol dito. Pinaliwanag naman ni Paulo ang nalalaman sa ganitong klase ng mga demonyo. Pagkawi ng tahanan kagad pumanhik. Pagbukas ng pintuan bumungad ang tagpo kung saan may gumagalaw sa asawa na hindi nakikita. Nanlamig si Jerome sa kinakatayuan. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Nanginginig habang sinasaksiyan ang kaganapan hanggang sa matapos. Sa napapansin habang nangyayari ang kababalagan, pilit ng laban ang asawa sa pamamagitan ng paggalaw. Ang problema, parang may pumipigil na puwersa sa kanya. Ang lumalabas na ungol, matutunogan na humiingi ng saklolo. Ngunit ito siya, walang nagawa para tumulong. Kinabukasan hindi pumasok ng trabaho para bantayan ng asawa. Pinagmasdan ang bawat galaw. Napansin ngayon na bahagya itong humina. Nagrereklamo ng pananakit ng katawan. Natigilan ito sa katanungan niya. Ni minsan ba hindi mo naramdaman na may gumagalaw sa'yo? Ganyan ka ba mag-isip sa akin? Hindi ako kagaya ng kung sino-sino dyan ha. Hoy Jerome, pumayag akong pakasalan ka dahil yun ang gusto ng magulang natin, yun lang. Hindi kabilang ang pakikialam mo. Lalong-lalo na iniinsulto mo pa yung pagkababae ko. Hindi yan ang pinupunto ko. Mag-isip ka, Gabriela.
Magkaiba ang kwarto natin magmula noon. Ni isang beses, hindi mo ba napansin na may nangyayaring kakaiba sa'yo, lalong-lalo na tuwing gabi? Muling natahimik ang asawa. Umiwas ng tingin. Mababakas ang pag-aalala. Nanginginig din. Dito naintindihan ni Jerome. Alam nito ang nangyayari sa sarili, pero natatakot mag-isip ng kung ano laban dito. Hindi na pinilit pa na magsalita. Nauunawaan niya ang takot dahil ganon din siya. Binigyan niya na lamang ng Biblia at rosaryo. Sinabing magdasal at tumingi ng proteksyon sa Diyos. Pagsapit ng hapon habang nagbubunot ng damo sa likod bahay, napansin ni Jerome ang sunod-sunod na pagkahulog ng bunga mula sa puno ng sampalok. Nang suriin, walang makita ni isang bunga sa itaas at dahil masyadong makalat, winalis at itinabi. Nagpatuloy sa gawain, kaso nga lang nababagsak pa rin ang mga bunga. Nang titigan ng puno, nakaramdam ng kilabot kung kaya't nagmamadali sa pag-alis. Kagad ding winaksi at inisip na nagkataon lamang. Kinagabihan, hindi makatulog sa pag-aalala sa asawa. Nagbukas ang pinto ng kwarto para masilip ang kabilang silid. Sarado pero nakatuon ang pansin dito. Hindi nagtagal lumabas si Gabriela. May pagdadalawang isip man. Pumasok ito ng kwarto niya. Nakiusap na dito muna matutulog. Binigay ang kama at sa sahig natulog si Jerome. Nakahinga si Jerome na magsama sa iisang kwarto. Sa ganitong paraan, naisip na baka hindi gagalawin ng nilalang dahil may kasama. Panaylikot sa higa ng asawa kaya naman kinausap. Sabihin mo lang sa akin kung meron kang nararanasang kababalagan para matulungan kita. Tumayo ang asawa at bumaling sa kanya. Hindi to nakapagsalita kagad. Nag-aalangan. Ang totoo niyan meron nga. Pero ano ba yun? Dito lumalim ang pag-uusap. Sinalaysay ni Gabriela ang lahat ng karanasan magmula ng una itong naramdaman. Takot na takot habang binabahagi ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Jerome para puntahan ang katrabaho. Sabay na nagsaliksik tungkol sa sitwasyon. Naghahanap na rin ng taong biyasa sa gamutan. Unang pumasok sa isip ay simbahan. May kinalaman sa demonyo kung kaya't Diyos ang kakapitan. Kaso iba ang suwestyon ni Paulo. Manggagamot sa pananampalataya kung tawagin ang taong tinutukoy nito. Malayong probinsya, subalit masisigurado na matutulungan anuman ang idudulog na karamdaman. Kaso nga lang nagdadalawang isip si Jerome. Makikita naman sa pagsasaliksik na marami ang tinulungan at pinagaling ng manggagamot. Kaso nga lang nag-aalangan si Jerome. Pare, sinisigurado ko sa'yo. Isang punta mo lang kay Mang Toto, gagaling kagad yung misis mo. Wika ni Paulo. Kinumbinse ng kinumbinse hanggang sa pumayag na lamang ito. Kinausap ang asawa. Katulad niya nagtataka rin kung bakit sa manggagamot imbis sa pare. Pinalawanag ni Jerome pero hindi pumayag. Kung magpapagamot man, sa simbahan at hindi kani-kanino lamang. Inunawa ang pasya ng asawa. Nagmamadali sa pagpunta sa simbahan. Ang problema, wala ang pare sa lugar. Lumuwas ito ng Maynila para sa mahalagang pagtitipon. Matatagalan pa bago makabalik. Matyagang nag-antay at sa mga panong ito ay palala ng palala ang pangyayari. Isang gabi. Kakaibang katahimikan ng paligid. Ito ang tipo na payapa naman sana pero masasabi na may kaganapan. Balisa din si Jerome sa hindi malamang dahilan. Nang maghinala, nagmamadali sa paglabas at sinilip ang kwarto ng asawa. Dito natanaw ang nangyayari sa loob.
Walang tigil na pangbibiktima ng demonyo. Gustong pumasok pero hindi mabuksan ang pintuan. Sigaw ng sigaw pero hindi umaabot ang boses. Ang ginawa, bumaba ng sala, kinuha ang krus sa altar, tangkasan ang gagamitin bilang sandata pero may puwersang humatak. Pagpanhik ng hagdan, biglang napatid at nahulog, nawalan ng malay. Umaga ng magising, unang pumasok sa isip ang asawa. Naabutan itong nanghihina. Maraming latay ang katawan, mulat pero tulala. Tinawagan si Paulo, pinapunta sa tahanan para magbantay. Tinungo naman ni Jerome ang simbahan, kaso nga lang wala pa rin ang pare. Hindi mo siguro sinabi na may pasyente tayong ginagambala ng demonyo. Kasi kapag ganito, gagawa ng paraan ng taga-simbahan yan eh. Naroon ka na eh. Sana pinaliwanag mo ng maigi. Habang wala pa yung pare, dali natin kay Mang Toto. Ayaw ni Gabriela sa sinasabi mong manggagamot. Hindi siya naniniwala sa ganyan. Antayin na lang natin yung pare. O tapos ano? Dadating yung pare kapag huli na ang lahat. Paano ang asawa mo? Demonyo ang pinag-uusapan dito. Hindi pwedeng patagalin yan. Binababoy ang pagkatao ng misis mo. Hindi na to simpleng pananampalataya na lamang kung kanino man. Kailangan nating gawa ng paraan yung ginagawa ng demonyo sa kanya. Delikado yan. Nadala sa pangungumbinse. Pinunta ng probinsyang kinalalagyan ng manggagamot. Madaling araw dumating pero mahaba na ang pila. Hindi makapaniwala na maraming kumakapit sa karunungan ni Mang Toto. Hindi pa nakikita ang matanda. Pero batay sa bulungan ng mga tao, makikita na mahusay ito sa ganitong larangan. Ilang sandali pa isa-isang lumabas ang mga pasyenteng nauna. Namangha si Jerome dahil pumasok ang mga ito na sakitin. May iniindang karamdaman. Pero paglabas nakangiti at balik sa normal. Nabuhayan ng loob para sa asawa. Hapon na sila nakapasok sa tahanan ng manggagamot. Unang tingin ng matanda. Natukoy kagad ang nangyayari. Matagal nang ginagambala ang isang ito. Pero ngayon lang dinala sa manggagamot. Ngayon nyo lang ba nalaman na may nangyayari sa kanya? O talagang hindi nyo lang pinansin? Matagal ko na po napapansin pero kamakailan ko lang naintindihan. Sa simbahan dapat pero nagbungkay ang kaibigan ko na dalhin sa inyo. Sana matulungan niyo po ang asawa ko. Walang problema. Lahat naman ng pumupunta dito ay naasikaso ko. Kapag handa na, sisimulan ko ang ritual ng gamutan. Kinausap ni Jerome ang asawa. Sinenyasan si Mang Toto. Pinaupo lang si Gabriela. Bumigkas ang salita si Mang Toto gamit ang ibang wika. Inihipan sa ulo ang pasyente. Inutusan na sumapi ang elementong gumagambala. Agad-agad, ibang kaluluwa ang namamahala sa katawan ng asawa. Nakapikit, pero alam kung saan nakatayo ang manggagamot. Tinuro. Pinagsalitaan ng kung ano-ano. At hindi lang yun. Sinubukang tumayo para sumugod. Mabuti na lamang mabilis si Mang Toto sa pagpapakawala ng pangontra. Tinali ang mga kamay at paa sa pamamagitan ng salita. Anong klaseng elemento ka? Ilang ulit mong biniktima ang babaeng ito? Anong kasalanan para pagsamantalaan mo? Magsalita ka! Lumika ng ungol ang kaluluwa bilang sagot. Ano man ang tanong ni Mang Toto, ganon ang palaging tugon. Diniin ang daliri sa leg. Humiyaw. Ilang sandali pa nagsimulang dumuhal. Namutla ang muka. Umurong ang dila. Patuloy na lamang sa pagduwal at pag-ungol. Paulit-ulit na tinanong. Nagmamatigas sa pagsagot. Naubos ang pasensya ng manggagamot. Ang ginawa'y hinugot ang patalim na yari sa kahoy. Diniinan sa leeg. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap. Sagutin mo lang ang tanong ko, tapos tayo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko.
Baka hindi ka na makabalik sa pinanggalingan mo. Anong klasing elemento ka? Muling tanong sabay diin ng patalim sa leeg. Malakas ang paghiyaw. Sa patuloy na pagpapahirap, putlang-putla ang muka. Nagdurugo ang bibig. Panay ang duwal. Hanggang sa nakayuko na lamang buhat ng panghihina. Sa kabila naman ito, panay sa paghahamon sa pamamagitan ng hindi pagsagot ng katanungan. Nang maubos ang pasensya ni Mang Toto, lalong binigatan ang pasakit. Hindi nagtagal kusa itong bumigay. Nagbago ang ugali. Ang kaninang nagmamatigas ngayon ay naging maamo. Nakikinig sa bawat salita ng manggagamot. Sinasagot ang bawat katanungan. Tumugon na isang kapre. Natipuan si Gabriela at sa kagustuhan na maangkin ito. Nag-anyo bilang demonyo. Pumasok sa bangungot. Ginawa ang kalaswan. Hindi titigil hanggat hindi nadadala sa kabilang mundo ang biktima. Sa puntong ito, kilala na kita. Kung ulitin mo ang paggalaw sa babaeng ito, papatayin kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, sigurado ka. Huwag na huwag mong gagalawin. Seryoso ko. Kapag nanggambala ka uli, ang sumpa na mismo ang kusang papatay sa'yo. Nauunawaan mo ba? Sinimulan ni Mang Toto ang huling yugto ng ritual. Pinakapit ang sumpa ng pagbabalik bilang parusa. Tinanggal ang koneksyon ng biktima at elemento. Pinaghilom. Anumang pinsalang natanggap mula rito. Ilang sandali pa bumalik sa normal si Gabriela. Pawisan. Pagod na pagod. Nanghihina. Napapatanong sa kaganapan. Aniya, masakit ang buong katawan. Naunawaan din na magpatuloy sa pagsasalita si Mang Toto. Iha, isang kapre ang nag-anyong demonyo para pasukin ka sa panaginip. Pinagsamantalaan ka. Nais maangkin dahil natipuan. Nasabi niyang naroon siya sa puno ng sampalok. Meron bang ganun sa inyo? Meron ho, Manong. Medyo iba nga yung pakiramdam ko sa baging yun tapos kapag nagbubunot ako ng damo o naman ang gagawin sa likod bahay, sunod-sunod na mahuhulog ang sampalok kahit wala namang bunga. Si Jerome ang sumagot dahil walang lakas ang asawa. Sige lang. Malinaw ang pag-uusap namin ng kapre na kapag uulit siya, katapusan niya na. Hindi lang yon. Pupuntahan ko ang punong tirahan at wawasakin yon. May papadala ko sa inyo. Pangontra at sagradong tubig na iinumin ng misis mo. Tutulong ito para malinis ang pinsala sa kaloob-looban na dulot ng elemento. Kapag may kahinainala sa inyo, huwag magdadalawang isip na tawagin ako. Kahit itong si Paolo ang utusan mo, walang problema. Naging suki ko na ang mga ninuno ng batang yada. Wika ni Mang Toto. Pagkatapos ng sadya, tinahak ang daan pauwi. Nanatili si Jerome sa tabi ng asawa. Binabantayan. Inaalagaan. Pinainom ang pabaong tubig. Inilagay ang pangontra sa mismong silid ni Gabriela. Sa kabutiang palad bumuti ang pakiramdam. Wala na ring napapansin na kababalagan sa nakalipas sa mga araw. Tuwing hapon nagpapausok sa puno ng sampalok, alinsunod sa utos ng manggagamot. Sinasabayan na rin ang pakiusap sa elemento. Sa kabila nito, patuloy pa rin sa pagpaparamdam sa bahaging iyon. Nauhulog ang bunga, mabigat ang presensya. Gayunpaman, hindi nag-abala si Jerome dahil ayon kay Mang Toto, hanggang doon lamang ito. Dumaan ang buwan, balik normal ang sitwasyon ng mag-asawa. Inabala ni Gabriela ang sarili sa mga gawain para hindi maburyo. Si Jerome naman, bumalik na rin sa pagtatrabaho. Napapadalas ang pag-alis. Natatagalan sa pag-uwi dahil sa gampanin bilang ahente ng lupa.
Kung saan ang proyektong kinakailangan naroon, tatagal ng ilang araw. Minsan aabuti ng linggo bago makauwi. Kasabay nito, nagulat si Jerome nang malaman na meron palang bagong kaibigan ng asawa, tagahatid ng panggatong at uling. Hindi naman sa nagseselos dahil magandang lalaki. Nakapagtataka lang para sa kanya ang presensya nito. Nang magkaoras, inusisa si Gabriela. Linggo rin ang lumipas bago ako nakauwi. May bago ka na palang kakilala. Sino ba yan? Mukhang malapit kayo sa isa't isa. Nagawa pang papasukin at alukin ng agahan. Tunog selos yan ah. Jerome, tagatid lang yun ng uling at panggatong. Sakto naman na nag-agahan ako kaya inaya ko siya. Ipagdadamot ko ba yung pagkain sa taong nagugutom? Mabait naman siya eh. Huwag ka mag-alala. Hindi yon ang pinupunto ko. Nagawa kang galawin ng hindi nakikitang elemento. Paano ka nakakasiguro na walang balak ang lalaking yun? Nag-aalala ka ba o nagdududa? Sinagot ko naman yung tanong mo ah. Masyado ko nag-iisip ng kung ano-ano. Napabuntong hininga si Jerome. Pinalampas na lamang ang usapan. Hindi nais pabain. Umiiwas na magkasagutan. Nang sumunod na araw, nagatid uli ng uling ang lalaki. Sumaktong si Jerome ang nakaharap. Binalik dahil tambak na sa kusina. Nang marinig ito ng asawa, kagad lumabas at pinatid ito sa loob. Sinita pa siya na huwag makialam dahil ito mismo ang nag-utos. Sa sama ng titig ni Jerome, nagmamadali sa pag-alis ang lalaki. Ilang kalabaw ba ang lilitsyonin mo sa dami ng uling at panggatong sa loob? Pwede nang maluto ang sandang hayop pa. Maghahanda ka ba? O sadyang gusto mo lang makita ng araw-araw yung lalaking yun? Ano bang iniisip mo? Kumuha ko ng maramihan sa kanya. Hindi magawang ihatid ng isahan, kaya nga inuunti-unti eh. Huli na yung hinatid niya ngayon. Kung makapag-isip ka naman ng masama oh. Wala mang pagmamahalan sa pagiging mag-asawa natin. May karapatan ako magsalita sa mga bagay na tingin ko ay mali. Sinabi ko sa iyo noon, kung gusto mo ng kasama, pwede mong tawagan ng kapatid mo. Hindi ako naghahanap ng kasama. Ayos nga lang ako mag-isa. Ikaw lang naman yung nag-iisip ng kung ano-ano eh. Magluluto na nga lang ako. Ang aga-aga nagsisimula ka ng away. Napabuntong hininga si Jerome. Hindi maunawaan ang nararamdaman. Nag-aalala para sa asawa dahil merong kakaiba sa lalaki na mahirap ipaliwanag. Malakas ang kutob na sinadyang lumapit kay Gabriela. Para magkaalaman, nagpa siyang sundan ang lalaki. Namata nito sa masukal na bahagi ng gubat. Wala namang kahinahinala dahil nag-uuling lang. Tinitigang mabuti. Pinagmasdan. Napahugot na lamang ng hininga. May nararamdamang kakaiba pero hindi matukoy kung ano. Walang pasabi. Naglakas loob si Jerome na kausapin ito. Magandang araw. Dito ka pala nag-uuling. Hindi ba masyadong masukal ang baging ito? Malayo sa daan. Masyadong malayo sa kabayan. Paano kung may loko-loko na magbalak na masama? Hindi ka ba natatakot? Kayo po pala yan. Asawa ni Binibining Gabriela. Ito po talaga ang pwesto ko eh. Sa kabutiang palad, wala namang masamang loob na napapadaan. Kayo ho ba, paano kayo napadpad dito? Edgar pala ang pangalan ko. May hinahanap akong halamang gamot. Napansin ko ang usok, akala ko may nasusunog eh. Nag-uuling lang pala. Nag-uusap na lang din tayo, may sasabihin ako. Layuan mo ang asawa ko. Huwag ka na magdala ng uling o panggatong sa bahay. Ayoko na makita ang pagbumuka mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Natahimik si Edgar. Mababaka sa muka ang pagkagulat. Gayon pa man tumango bilang tugon. Hindi nag-antay si Jerome na makapagsalita ito. Nagmamadali sa pagtalikod. Habang nasa daan,
Napapaisip sa presensya ng lalaki. Mabigat sa pakiramdam. Hindi normal ang mga mata. Na para bang pagmamay-ari ng ibang elemento. Panay iwas ng tingin kaya hindi rin matitigan. Dumidistansya. Hindi lumalapit. Pagbalik sa bahay, diretso sa likod para kuhain ang sinampay. Hindi sinasadyang mapatingin sa puno ng sampalok. Isa rin ito sa ikinabahala dahil hindi mawawala ang dulot na pakiramdam kapag may umaaligid pa rin sa bahaging iyon. Kinagabihan, may tinatapos sa dokumento. 10 oras na. Sa kalagitnaan napansin ang kaluskos sa labas. Nang masilip ang anino ng tao, pinatay ang gasera. Sinunda ng tingin ang galaw. Sa mismong puno ng sampalok may taong nakakubli. Nasa kwarto ni Gabriela ang tingin. Dali-daling kinatok ang kabilang kwarto subalit mahimbing ang tulog ng asawa. Inihanda ni Jerome ang patalim. Mainit na tubig mula sa takore. Sa patuloy na pagmamasid, nanlamig sa kinakatayuan nang makita ang galaw ng anino. Para itong usok na sumasabay sa kilos ng hangin. Lumalapit sa kwarto ng asawa, paiba-iba ang hugis. Kumapit sa bintana, sa kabutiang palad nakabalik sa ulirat si Jerome. Walang pagdadalawang isip na isinaboy ang mainit na tubig. Maririnig ang paghiyaw. Kagad ding naglaho ang nilalang. Sa nangyari hindi makatulog si Jerome. Magdamag na nagbantay sa paligid. Kinaumagahan kinausap ang asawa pero wala itong sagot sa katanungan niya. Ang sabi lang nito, wala siyang nararamdaman o napansing kababalagan. Hindi matahimik, kung kaya't nagpasama kay Paolo pabalik sa tahanan ni Mang Toto. Hindi na asikaso kagad dahil mahaba ang pila. Habang nag-aantay may nakausap na pasyente, pinaliwanag nito ang naranasang kababalagan. Kagaya ng nasaksiyan ni Jerome, anino ng tao na kung gagalaw ay parang usok. Aakyat ng tahanan para lang makalapit sa natipuang biktima. Napaisip siya. Biktima ng kapre ang misis kamakailan lang. Ngayon naman ay may ibang gumagambala. Napapatanong sa posibilidad na pwede bang mangyari uli ang bagay na to. Nasagot ang katanungan ng makausap si Mang Toto. Oo, pwede yan. Lalo na kung lapitin ng elemento ang tao. Pero bakit mo na itanong? May gumagambala ba sa'yo? Mukhang wala naman. Hindi po ako yung misis ko. Galing na kami rito, di ba kung naaalala niyo po? Yung biktima ng kapre, nananamantala sa pamamagitan ng panaginip. Kamakailan lang po may elemento na naman na gumagambala sa bahay. Parang tao po ang hubog ng katawan, pero parang usok kapag gagalaw. Hindi lalakad, lulutang, sasabay sa hangin. Punterya ang misis ko. Nahuli ko ng isang beses, tapos biglang tumakbo eh. Anong klase ng elemento ho yun? Hindi ko pa matukoy. Pero kung ito yung kapre na gumalaw sa asawa mo, malamang hindi na mauulit dahil otomatikong gagana ang nakaatang na parusa. Sige nga, ipaliwanag mo pa ang kaganapan. Pinaliwanag ni Jerome ang lahat-lahat. Naunawaan ni Mang Toto ang nangyayari. Gayunpaman, nagmungkahi ito na dalin mismo ang asawa para masuri. Bumalik ng tahanan. Kinumbinsi si Gabriel pero ayaw. Nagdahilan ng di masikmura ang presensya ng matanda, maging ang pamamaraan nito. Naguguluhan sa pagbabago ng kilos. Nagtataas ng boses. Nagagalit kahit hindi naman dapat. Tinigil muna ang usapan. Pinagmasdan itong maigi. Pagsapit ng gabi, napansin ni Jerome ang ingay sa kwarto nito. Pagsilip, tulog na ang asawa, pero maluwag ang pagkakabukas ng bintana. Nang makapasok, sinilip ang labas. Napako ang tingin sa puno ng sampalok. May nakausling ulo ng tao. Hindi mamukaan dahil purong itim. Tanging nanlilisik na mga mata lamang ang lumilitaw.
Dali-daling sinara ang bintana at binuhusan ng langis. Kinakabahan habang pinapanood sa butas ang galaw ng anino. Nagpupumilit na makaakyat sa may bintana, pero dahil sa pangontra hindi magawa. Ilang ulit na sumubok hanggang sa umalis na lamang. Nakahinga si Jerome, pero lingid sa kaalaman na ito pa lang ang simula. Bumalik ng sariling silid, nakatulog. Nagising din sa ingay, hindi makatayo dahil dinaig ng antok. Nagulat na lang kinabukasan dahil may latay sa braso ang asawa. Hindi rin ito alam ang nangyayari. Nang makita itong pagod, nangihina, nagrereklamong masakit ang partikular na bahagi ng katawan, kinutuban na baka bumalik ang naganap noon. Anong nararamdaman mo? Kagaya ba ng nangyari noon? Hindi makasagot ang asawa. Labis ang takot. Nagmamadali sa pagpanik si Jerome. Napahugot ng hininga. Wala na ang pangontra na sanay nakasabit sa kwarto. Nagdailan si Gabriela. Tinanggal sa pag-aakalang hindi na mararanasan ang nangyari. Hindi na rin mahanap. Dudang naitambak sa basurahan na sinunog kahapon. Muli itong kinumbinse na magpasuri kay Mang Toto. Nung una ay pumayag ito. Nagbihis. Pagkababa biglang nagbago ang desisyon. Nagalit sa hindi malamang dahilan. Ayaw nang pumunta sa manggagamot. Nakipagtalo si Jerome. Gustong malinawan kung bakit paiba-iba ang pasya. Hindi nasagot dahil nagalit ng nagalit. Nagkulong sa kwarto. Hindi naglaon kunot noong napako ang tingin sa labas. Mula sa mayayabong na halaman, natanaw ang figura ni Edgar. Nagmamadali sa pag-alis nang mapansin siyang nakatitig. Sinundan pero mabilis itong nawala. Sinuyod ang buong lugar. Hinanap si Edgar. Pinunta na rin ang gubat kung saan ito nag-uuling. Maging mga tindahan sa bayan na nagtitinda ng uling at panggatong, kinausap tungkol sa binata. Kaso nga lang, wala ni isa ang nakakakilala sa lalaki kahit ilarawan pang mabuti ang itsura. Pagbalik ng tahanan, nakitang natutulog sa sala ang misis. Dinaanan lamang ito at pumanik sa itaas. Makaraan ang ilang sandali. Napakunot ang noo sa narinig na ungol. Dahan-dahang bumaba. Nanlamig sa nakita. Umangat ang damit ng asawa. Mahahalata na para bang may bumapayo. Otomatikong kumuha ng tubig na may asin sabay saboy. Nagising si Gabriela. Napapatanong. Sa puntong ito hindi pumalag. Napagtanto ang kaganapan. Natawa si Jerome na ito na mismo ang nagsabi na pumunta kay Mang Toto. Matyagang nag-antay sa baba habang nagbibisito sa itaas. Lumipas ang oras. Nagtaka dahil hindi pa rin tapos. Tinawag. Hindi makapaniwala nang makitang tulog. Sa takot na maulit ang paggalaw ng elemento, dali-daling ginising. Kaso nang magmulat, nagkasagutan. Hindi na maintindihan ang nangyayari. Galit na galit ang asawa. Nagbubuhat ng kamay. Nangingibabaw ang emosyon. Napatitig na lamang ito. Hindi na malaman ni Jerome ang gagawin. Nagtungo sa kaibigan. Naglabas ng salubin. Walang ibang mungkay si Paolo kundi dalhin ang asawa kay Mang Toto. Ito ang problema. Dahil hindi mapipilit. Una gustong magpatingin. Sa susunod na sandali ay magagalit. Sa pangikayat ni Paolo, sinamahan siya nitong umuwi. Pwersa na lang dinala si Gabriela kay Mang Toto. Habang lula ng tricycle, nagwala ang babae. Panay hinto upang makaiwas sa disgrasya. Sa muling pag-andar, bigla ring tumigil nang lumitaw ang isang lalaki. Namatay ang makina, hindi na umandar. Inaninag ni Jerome ang anino, batay sa hubog nito. Si Edgar ang pumasok sa isipan, pero bigla itong naglaho. Lumitaw ang usok.
Sumagi ang elementong gumagambala sa asawa. Bumalik na lang din dahil kumaripas ng takbo si Gabriela pauwi. Pagdating ng tahanan, nagkulong sa kwarto. Pare, malala na yan. Kailangan na talaga ipatingin kay Mang Toto. Desididong elemento. Ayaw niyang lumapit sa may karunungan ng asawa mo. Dahil kapag nagkataon, mawawala ang koneksyon. Kontroladong-kontrolado si Gabriela. Kung papuntahin kaya natin si Mang Toto dito, pwede ba yun? Hindi ako sigurado dyan. Sa pagkakaalam ko kasi, dapat dinadala sa kanya ang pasyente. Hindi ko narinig na dumayo sa ibang lugar yun eh. Pero kung gusto mo, luluwas ako tapos itatanong ko. Habang bumabiyahe pa probinsya si Paulo, hinigpitan ni Jerome ang pagbabantay sa asawa. Hindi maiwasan ang takot sa tuwing matutulog ito. Hindi inawanan ng tingin. Hindi nagtagal ay siya itong nakaidlip. Pagkagising, nasipat ang asawa na nakikipag-usap kay Edgar. Nagmamadaling lumabas, pero hindi naabutan. Napako ang tingin sa dinaanan nito. Hindi makapaniwala na masaksiyan ang biglang paglaho sa hangin. Dito pa lang, nakumpirma sa sarili na hindi tao ang lalaki. Dinala sa loob ang asawa, binalaan, pero bigla na naman itong nagalit. Nang may masmasan kinausap ni Jerome, maging ito man ay hindi na maunawaan ng sarili, ni hindi na malayan na nakaharap sa Edgar. Baliw na ba ako, Jerome? Sa palagay ko, oo eh. Hindi ko maintindihan ko nung nangyayari sa akin. Minsan maganang pakiramdam ko, tapos biglang bibigat. Kahit yung ulo ko bigla na lang iinit. Nagbabago na yung ugali ko. Parang puputok ako sa galit eh. Nasisiraan na ba ako? Idagdag pa yung hindi maunawa ang kaganapan kapag natutulog ako. Maniwala ka, pinipigilan kong pumikit pero bigla na lang akong aantukin. Para bang nagkukusa yung katawan kong matulog eh. Natatakot na ako. Bumalik ba yung kapre? Kaya kailangan natin magpasuri kay Mang Toto. Iniligtas ka niya noon. Siguradong maililigtas ka uli ngayon. Kaso sa tuwing dadaling kita sa kanya, ikaw naman ang aayaw. Pupunta tayo ngayon. Tumango ang asawa. Hindi na pinagbihis si Jerome. Bumiyahe habang nasa maayos na pag-iisip pa. Panay dasal habang lulan ng sasakyan. Nang mapansin ng driver ang pangamba niya, nag-abot ito ng maliit na supot na kulay pula. Ang sabi, proteksyon laban sa masamang elemento. Sa kabutiang palad nakarating sa tahanan ni Mang Toto na walang nangyari sa biyahe. Sinuri kagad, maging si Mang Toto ay nagulat. Pagkatapos ng ama, pinasa sa anak ang biktima. Para mas maintindihan, ang kapre na unang ng biktima ay ama. Dahil sa nakapatong na parusa hindi magawang umulit, gustong-gusto nito si Gabriela at upang patuloy na maangkin, pinasa sa anak. Dagdag pa ni Mang Toto, nasa mundo ang elemento, nagpanggap na tao para makalapit. Sumagi kagad sa isip ni Jerome si Edgar. Inulit ang buong proseso. Inusala ng dasal. Inimbitahan ang kamalayan ng elemento na pumasok sa katawan ng biktima. Hindi nagtagal ay nakausap ito. Kagaya ng ama, hirap ikasundo sa pagmamatigas. Ikaw ang anak, hindi ba? Inutusan ka ng iyong ama na ikaw ang mambiktima rito. Ginagawa niyong laruan ng tao. Pinagpapasapasahan. Akala yata ng tatay mo makakaligtas kayo sa akin. Pero alam nyo, tatapusin ko kayong lahat pagkatapos ito. Ilan ba kayo doon sa puno ng sampalok? Para isang ligpitan na lang. Baka kasi mamaya, yung nanay mo naman ang mambiktima o hindi kaya yung ibang kamag-anak nyo. Sumagot ka. Ilan kayo doon? Nagmatigas ang kapre. Inihipan ng dasal ni Mang Toto ang daliri sabay diin sa sikmura. Humiyaw ang elemento. Nakiusap ito na itigil ang kalupitan, kaso ayaw ihinto ng manggagamot.
Nagpatuloy ang katanungan. Nagmatigas lalo ang nilalang. Naubos ang presensya ni Mang Toto. Hinugot ang patalim na yari sa kahoy. Inihipan ng dasal. Akma na sanang itatarak ng magsalita. Wag! Wag! Susuko na ako! Susuko na ako! Paulit-ulit na pakiusap ng kapre. Sa puntong ito, hindi nakinig si Mang Toto. Itinuloy ang pagtarak ng patalim. Humiyaw ng humiyaw ang elemento. Kung katawan ng pasyente ang pag-uusapan ay putlang-putla. Bumabakas ang linya ng ugat sa leeg at noo. Parang paralisado sa paninigas. Panay din ito sa duwal habang idinidiin ang patalim. Hindi naglaon ay sumuka. Sa kalagitnaan muling nakiusap ang elemento. Susuko na ako! Susuko na ako! Hindi na ako uulit! Hindi na! Susuko na ako! Talagang hindi ka na makakaulit. Dahil hindi na kita bubuhayin. Umusal ng salita. Inihipan ng dasal ang biktima. Muling idiniin ang patalim. Inangat sa leeg. 3 beses ginilitan. Sa pamamagitan nito, kusang bumigay ang katawan. Nakatungo na lamang ang ulo ng pasyente. Sa pagpapakawala muli ng orasyon bumalik sa ulirat si Gabriela. Habang inaantay na may masmasa ng asawa, kinausap ni Jerome ang manggagamot. Manong, hindi po ako makakapayag na hanggang dito lang ang gagawin natin. Uulit lang yan eh. Awang-awa na ako sa asawa ko. Baka pwedeng wasakan na lang natin yung tirahan nila. Ubusin natin yung angkan, kagaya ng pagbabanta mo kanina sa kapre. Walang problema kung yan ang gusto mo. Naisip ko na rin yan eh. Ihahanda ko lang mga gamit. Sasama ko sa inyo sa pag-uwi. Natuwa si Jerome. Ngayon pa lang hindi na makapag-intay sa magaganap. Sa labas pa lang ng tahanan, umusal ng dasal si Mang Toto. Nilibot ang buong bahay. Binasbasan. Lumabas muli para puntahan ang kinaroroonan ng puno. Nagpausok sa lilim nito. Tahimik na nag-intay si Jerome. Kasalukuyang pinagmamasdan ni Toto ang puno. Walang tigil sa pagsambit ng dasal habang tinitingala ang tayog nito. Inilabas ang mga gamit. Langis, ugat, kamangyan at iba pa. Maayos na inilatag, inusalan at saka sinunog. Mahangin sa oras na ito pero lahat ng usok ay dumiretso sa puno. Sa kalagitnaan, maririnig ang mahinang hiyaw. Naisip ni Jerome, ito na ang mga elemento. Mahabang oras ang ginugol sa pagpuksa sa mga nilalang. Ilang sandali pa may anino sa likod ng puno. Pansamantalang tumigil si Mang Toto para harapin ito. Ito na ang kapre. O lumabas ka. Sino ka ba? Pinaslang ko na ang ama. Ang anak. Ikaw ba yung kapatid? Maririnig ang hindi malinaw na ingay. Para itong sumasagot sa tanong ni Mang Toto. Hindi magawang tumitig ng matagal ni Jerome sa anino dahil nagdudulot ito ng pananakit ng mata. Tuloy-tuloy ang usapan. Nakinig na lamang. Lolo ka pala. Batay dyan sa budhi mo, mabait ka. Sadyang nagpalaki ka ng anak at apo na masyadong perwisyo sa mga tao. Tama naman. Kayong mga elemento ang nauna dito sa mundo kumpara sa aming mga tao. Pero tandaan mo na may hangganan ng paggalaw nyo. Hindi kayo pwedeng basta na lamang sumugod sa amin at mambiktima. Binalaan ko na ang anak mo. Nakipagkasundo pa siya pero anong ginawa? Inutusan ang anak na pumalit. Ayon, biniktima uli. Biniktima ang pasyente ko. Hindi mo ako masisisi. Pinoprotektahan ko lang ang kapwa ko. Pasensya na pero buo ang desisyon ko na wasakin ang tirang ito at puksay ng sino mang kaanak ng mag-amang kapre. Tinapos si Mang Toto ang usapan. Binuhusan ng langis ang sunog. Lumikha ng makapal na usok.
Sinabayan ng dasal. Ilang sandali pa mapapansin ang pagtamlay ng puno. Pinutol pagkatapos. Bago umalis si Mang Toto, muling binasbasa ng tahanan, bakuran, lalong-lalo na si Gabriela. Nag-iwan ng pangontra. Ito mismo ang nagsabit sa kwarto. Sa pagdaan ng mga araw, wala ng problema ang mag-asawa. Magaan ang pakiramdam. Wala na ang bumabalot na kababalagan. Binalikan ni Jerome ang bahagi ng gubat kung saan nag-uuling si Edgar. Laking gulat dahil hindi na ito matagpuan. Pagbalik ng tahanan, binuklas ang trapal na tinakip sa nakatambak. Hindi nakakilos nang makitang puro tuyong dahon. Walang uling. Wala ring panggatong. Kahit ang asawa ay kinilabutan sa natuklasan. Inilabas lahat. Sinilaban. Pagkatapos nito, balik sa normal ang buhay ng dalawa. Kaso may problema na naman. Panay utos ng kung ano-anong pagkain si Gabriela na parabang naglilihi. May pagkakataon na hating gabi lumabas para mabili ang nais. Hindi naman malaki ang tiyan. Isang beses man walang namagitan sa kanila. Nang magpatuloy ang sitwasyon, nagsalita si Jerome. Huwag ka sana magalit sa akin pero buntis ka ba? Hindi na normal ang paghingi mo ng kung ano-anong pagkain. Kung ano-anong pinapabili. Kakain ka pero titikim lang. Wala ka bang nararamdaman sa sarili mo? Hindi mo ba naisip ang bagay na yan? Walang namagitan sa atin. Sa tingin mo magbubunga ang... Hindi. Hindi pwede ang naiisip mo. Imposible yan. Wika ni Jerome. Gayunpaman, hindi maiwasang mapatanong. Sa paglipas ng mga araw walang pagbabago, lalo pang lumala ang paglilihi ng asawa. Hindi nagustuhan ni Jerome ang kaganapan kaya naman humingi ng tulong. Ang problema, lumuwas ng ibang lugar si Mang Toto. Walang nakakaalam kung kailan babalik. Sa takot dinala na lamang sa doktor. Naguguluhan dahil walang laman ang sinapupunan. Maging ang doktor na tumingin ay nagtataka. Tugma sa pagbubuntis ang pinapakitang senyales pero walang bata sa tiyan. Tinignan kung may iba pang dahilan, subalit walang sakit na may konekta. Pare, hindi pa nakabalik si Mang Toto. Wala rin ako mahanap na mas mahusay na manggagamot. Marami dyan pero wala akong tiwala, baka mamaya pipitsugin lang eh. Makakapaghintay ba tayo? Sa dami ng nangyari, hindi ko na alam. Paano kung nagbunga yung pangahalay? Anong magiging itsura ng bata? Magkakaanak kami ng demonyo? Inkanto? Naiisip ko pa lang, kinikilabutan na ako eh. Pare, huwag naman ganyan, konting tiis lang. Baka bukas babalik na si Mang Toto. Masusolusyonan yung problema, tiwala lang. Huwag mo ulan ng pag-asa. Kahit papano napanatag ang loob ni Jerome sa salita ng kaibigan. Kaso hindi makausap ang asawa. Nagmumukmok. Natatakot. Kung minsan pa sinusuntok ang tiyan. Hindi matanggap na may nananahang elemento sa loob. Naging pabaya sa sarili. Walang sapat na tulog. Halos masiraan ang bait. Nakita na lang itong nais magpakamatay. Maigpit na niyakap at inalo. Sa kalagitnaan ng hagulgol, biglang nagtubig. Sinundan ng pagdurugo. Ilang sandali pa namilipit ang pananakit ng tiyan. Bumipwesto. Hindi nagtagal may nakausli na ulo sa pagitan ng mga hita. Umire ng umire hanggang sa nailuwal. Pakiramdam ni Jerome na wala siya sa mundo. Nakatitig sa bata na hindi man lang umiiyak. Mukha ng tao, katawan ng tao. Nang bumalik sa ulirat, dahan-dahan itong inabot. Pero sa sandaling nahawakan, biglang nagmulat sabay kagat. Nagbalot ng takot ang paligid nang makita itong mabilis gumapang palabas. Sa puntong ito, nahimatay ang mag-asawa. Nang magbalik sa ulirat muling binalot ng takot,
Naririnig ang iyak ng bata, pero kahit saan silipin ay hindi makita. Saktong bumisita si Paolo para ibalita ang tungkol kay Mang Toto, maging siya ay kinalabutan ng marinig. Wala nang oras ng kwento. Tinawag ang manggagamot, gabi na nang makarating. Umusal ng mga salita si Mang Toto. Nilibot ang tahanan, ilang sandali pa bumaling sa kanila. May umaligid sa inyo. Ay nako, kapre pa din. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung matandang kapre. Yung lolo na mag-ama na naunang ng biktima. Buhay pa pala ang lokong to. Sinuri si Gabriel. Matapos malapatan ng lunas, binalinan ang tuod na puno ng sampalok. Nagpausok at nag-orasyon. Habang tanaw na mag-asawa mula sa bintana, napansin ang paglitaw ng anino. Umatake ito. Si Paolo na nagbitbit na magamit ang tinamaan, nawalan ng malay. Alisto si Mang Toto. Bumunot ng patalim sabay tarak sa hangin. Dumagungdong ang sigaw ng elemento. Sa muling pagkawala ng orasyon, nagawang ikulong sa bote. Nanuot ang itim na usok mula sa loob. Nagwawala. Lumikha ng ingay na parabang nakikipag-usap. Tumugon naman ang matanda. Nakatakas ka nga ng araw na yon pero ngayon hindi na. Sukdulan ng kasamaan mo, hayop ka. Pagkatapos pagsamantala na mag-amang kapre ang pasyente ko, ginawan mo pa ng paraan. Nilagyan ng sumpang sinapupunan. Napakahalang ninyo. Sinindihan ng puno. Sumiklab ang apoy kasabay ng paghiyaw ng nilalang. Binuhusan ng langis ang tuod ng puno. Sinindihan na rin. Habang kinakain ng apoy, panay sambit ng dasal si Mang Toto. Sa kalagitnaan nito nagbukas pa ng isang bote. May tinangay ang hangin papasok dito. May narinig na iyak ng bata. Natahimik ng wakasan ng buhay. Mahabang oras ang ginugol ni Mang Toto. Panay sambit ng dasal. Nagbaon ng pangontra sa bawat haligi ng bahay. Ang sabi niya, selyo ito para hindi na mapasok ng alumang elemento. Nang si Gabriel na ang susuriin, hinilot ang tiyan, dumadaing sa sakit. Ilang sandali pa naglabas ng tubig at dugo. Ang sabi ng manggagamot, ito ang iniwang lason sa katawan. Humupa rin ang kalagayan ng malunasan. Pagpasensya nyo na. Sana pala inigpitan ko kagad ang pagpataw ng parusa sa angka ng kapre. Naulit patuloy ang pambibiktima. Sa tanang buhay ko sa larangan ng panggagamot at pagbuksa, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kalupit na pambibiktima. Huwag kayong mag-alala. Tapos na ang kalbaryo sa mga elementong yan. Wala akong tinira. Ubos na sila. Natapos ang kalbaryo mula sa pambibiktima ng mga kapre. Nalampasan man, pero ang takot na iniwan lalo na kay Gabriela, hindi kailanman mabubura. Mananatili itong nakakapit sa alaala, lalo pat personal na karanasan. Hindi lang sarili ang binaboy, nagtanim pa ng elemento sa sinapupunan. Pinagbuntis ang hindi namalayan, isinilang. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Jerome ang asawa. At sa tulong ng isang manggagamot, nagawa nilang wakasan ang panggagambala ng angkan ng mga kapre.